Bukod sa paligsahan sa tabing dagat at pagpupugay kay San Juan Bautista, mas malalim na debosyon at pangangalaga sa kalikasan ang isinusulong sa Hibok-Hibok Festival sa Camiguin. Ang Pista Pinas tunghayan sa report na ito. Masusubok ang lakas ng mga suntok, pero ang tamaan, tubig dagat ang malalagok. Hamon sa pagbalanse, panalo ang unang makakaabante. Palong-palo ang bawat kupunan, depensa ang labanan. Ang mga larong ito, pinadayo at inaabangan tuwing Hunyo ng mga taga-Camiguin, panahon ng pagpupugay kay San Juan Bautista at pagdiriwang ng kanilang Hibok-Hibok Festival. Bilang kilala ang Camiguin sa bulkang Hibok-Hibok, ito na rin ang pinangalan sa kanilang pista. It was the objective of the organizer to have fun, to enjoy, to celebrate, to make Camiguin popular. Hibok-Hibok Volcano is located in Camiguin. So, name recall. So that is why Hibok-Hibok was chosen. May fluvial parade at iba't ibang kasiyahan at kompetisyon na idinaraos sa tabing dagat. There is no traffic during this day. Old and young goes to the sea to celebrate. Pero ang laban, dinala na rin nila sa ilalim ng tubig. Ang kalaban, mga basurang itinatapon sa dagat. Napakahalaga ang ng Escoba Surero dito sa isla ng Camiguin dahil ang aming isla ay isa sa tourist destination dito sa Pilipinas. Tumutulong sa paglilinis ng karagatan, pagpapanatili ng kalikasan. Isa si Julian Amariento sa mga magigiting na sumisisid para linisin ang karagatan ng Camiguin. Tuwing Hibok-Hibok Festival, mas pinaiigting ang laban sa pamamagitan ng Scuba Surero, underwater cleanup drive, pero paligsahan din ng mga volunteer scuba diver sa paramihan ng basurang makukuha. Ngayong taon, mahigit 40 kilo ng basura ang nakolekta ni Julian. Ang karaniwang makikitin doon sa ilalim ay yung glass bottles, old clothes, nylon ropes. Nagtulak po sa akin para makaisa nitong aktibidad para mabigyan pang tiyempo ang ating karagatan. Kaya hindi lang ito basta pista, pagpapaalala rin na pangalagaan ang kanilang kabuhayan na pangingisda, protektahan ang yamang dagat at baybayin para sa susunod pang Hibok-Hibok Festival. Tuwing kapistahan, hindi mawawala ang bida sa hapagkainan. Ang malinamnam, putok-batok at hinahanap-hanap na lechon. Tuwing Hunyo sa Balayan, Batangas, hindi lang basta inihahain ang lechon, kundi ipinaparada. Ito ang taunang parada ng lechon. Ang paglilitsyon ay isang sinaunang paraan ng pagpapasalamat sa santo. For example, ang ikaw ay nakapagpatapos ng kolehiyo, kumita ka sa pagsasaka, kumita ka sa pagmangingisda. Ang nagbabagang tradisyon nagsimula raw noong dekada 50 nang may isang pamilyang nag-ikot ng buong lechon sa kanilang barangay nang mapagtapos sa pag-aaral ang mga anak. Mula sa simpleng handog, sumibol ang isang makulay na tradisyon. Ngayong taon, hindi lang isa o dalawa, kundi dose-dose ng lechon ang ibinida sa kalsada. Bawat isa may costume. Pero bago iparada, pabusisi itong inihahanda ng mga lechonero gaya ni Jepoy. Mahigit 100 pamilya raw ang umorder sa kanya para sa pista ngayong taon. May bumili po sa akin. Ngayon po natikman, nagustuhan nila. Hanggat kumalat na po siya yung mga nakatikim po, nalaman na nagustuhan po nila yung lechon, na masarap po daw. So nagsunod-sunod na po yung order. Matapos ang parada, magpanamig muna tayo sa masayang basaan. Maparesidente o turista, kanya-kanyang dala ng water gun, balde, tabo, hose, at game na nakipagbasaan. Nagsimula lamang ng biruan ng mga magiinom, nagsasaboyin ng tubig hanggang sa mabasa yung ibang tao. Kaya yung basaan o saboyin ng tubig ay isinama doon sa parada ng lechon para maging mas masaya ang dating. Ang sabi naman ng elders na iba, to symbolize yung baptism ni Christ. Ang parada ng lechon, paalala ng nag-aalab na tradisyon na nagugat sa pasasalamat
at layong maipadama ang pagkakaisa. Sa Masbate, bida sa kapistahan ang mga cowboy, cowgirl at mga baka. Alamin ang pinagmulan at simbolo ng kasiyahang iyan. Makipista Pinas sa report na ito. Cowboy hats, check. Ropes, check. Denim pants, check. Akalain mong nasa Wild Wild West ka. Pero ang mga cowboy at cowgirls na yan, mga Pilipino. Dahil dito sa arinang ito sa Masbate, may taunang puksaang nagaganap, ang Rodeo Masbateño Festival. The objective of the festival way back in '93 was to put an attention on the cattle industry. This was a time when the economy of the Philippines was going down. Magmula noon, ang piyesta ay naging simbolo ng kanilang muling pagbangon. Hanggang noong 2002, idineklarang Rodeo Capital of the Philippines ang Masbate, na hindi lamang tahanan at pastulan ng mga baka, kundi tahanan din ng mga ranchero tulad ni Noli. Araw-araw po nagabilang kami ng baka. Tapos kung may sugat, pinapasok namin sa koral, ginagamot. Malagaan rodeo festival dito sa amin. Ang kasama namin ng mga cowboy, nakakatira sila. Ngayong taon, bida ang 13 school organizations na lumahok at nagpakitang gilas. Ang tutok ng RMI, kung iniimbitahan ngayon, may pag-focus sa mga estudyante. Kasi ito ang nakikita namin pundasyon. Napakabata nila, nasa elementary and high schools, actively and efficiently can do their job as cowboys. Kabilang sa mga maglalaban para sa karambola for student men and women, ang team captains na sina Trunks at Julian. Para sa kanila, malaking tulong ang kompetisyong ito sa pagpapalaganap ng kanilang ginagawa. Since advanced naman talaga yung teknolohiya ngayon, makatulong po ito ng pag-share ng very accurate information po, especially sa rodeo culture po, yung proper restraining sa animals, at ito po yung proper na restraining sa safety din sa mga farmers, sa mga ranchero. Dito may showcase natin kung gaano kasaya at kung gaano ka-exciting ang larong rodeo. Ang goal sa karambola, mapatumba ang baka ng hindi masasaktan. Kailangang talian ng mga paa para hindi makatayo. Binibilangan ng 10 seconds. Kapag success, green. Kapag red, disqualified. Para sa mga cowboy at cowgirl gaya ni na Trunks at Julian, ang buhay ay parang rodeo lamang. Life is unexpected at grabe ang well. At kailangan mo i-face head-on, parang rodeo. Umaani ng abakang export quality ang mga magsasaka sa Catanduanes na kilalang Abaka Capital of the Philippines. Ang hinihimay nilang abaka, ibinibida sa kanilang Abaka Festival. Ang Pista Pinas na yan sa report na ito. Pagkakakilanlang naging bahagi na ng hibla ng kasaysayan dahil sa kabuhayang hinabi ng tatag at sipag. Ito ang abaka ng Catanduanes. Produktong ipinagmamalaki at ipinagdiriwang sa kanilang Abaka Festival. Ay inaabangan tuwing buwan ng Mayo. And ito po ay isang platform para maipromote natin ang turismo ng buong probinsya. Makapagbigay tayo ng livelihood at maging buhay ang ekonomiya. Catanduanes ang pangunahing producer ng abaka sa Pilipinas. Nasa 30% ang ambag nito sa kabuuang produksyon ng bansa. Kaya nga ang Catanduanes ang tinaguriang Abaka Capital of the Philippines. Para kilalanin ito, isa sa mga pinakamahalagang bahagi ng kapistahan ang patimpalak para sa abakaleros. Kitang-kita ang husay at dedikasyon ng bawat abakalero. Pero sa likod nito, ang hirap na nararanasan nila. Pagod na pagod ka. Tapos yung presyo, hindi man lang makabili ng bigas kasi dapat may magano talaga ng presyo ng banta. Nakakatulong ang Abaka Festival siya para mabago na rin ang lalagayan ng mga presyo ng abaka natin. Sa dami ng maaring gawing produkto mula sa abaka, hindi may kakailang malaki
ang potensyal nito sa merkado. Maging sa kapistahan nga, gawa sa abaka ang halos lahat ng gamit at damit na itinatampok nila sa sayawan o abaka baile. Patunay na ang abaka, aning yaman na dapat pahalagahan. Sobrang halaga sa amin yan, sir. Diyan kami kumukuha ng mga pagkain pang araw-araw na sana pangalagaan nila. Biyaheng Romblon tayo para sa kwento ng pinagmula ng isang bayan na hango raw sa kabayanihan ng isang higante, ang kanilang Talabukon Festival, tampok sa ating Pista Pinas. Sa bayan ng Look sa Romblon, isang nilalang ang pinaniniwalaang may di pangkaraniwang kapangyarihan. Si Talabukon po ay sabihin natin parang semi-historical figure. Panahon ng Moro Wars, no, mga 17th, 18th century, uso yung pagsalakay ng mga Muslim, no, from Mindanao sa aming bayan. Nung sumasalakay yung mga Moro, bigla siyang nag-transform bilang giant. Tapos pinagsasakay niya yung mga Moro. Ang Visayan term namin para doon sa pagsakalay, niluok. Ang kwento ni Talabukon, nagpasalin-salin at itinuturing na isa sa basihan ng pangalan ng bayan. At bagamat mahirap patunayan kung totoong nangyari, may tuturing daw itong refleksyon ng sinaunang kultura. Itong kwento ni Talabukon ay nakaugat sa tradisyon ng mga buyong. Sila ay mga mandirigmang lumaban sa mga Espanyol sa Panay at tumawid sa mga isla para umiwas at magbagong buhay. Ang tingin ng mga Espanyol sa mga buyong ay mga kriminal, pulisan. Pero sa kultura ng mga Bisaya, galing sa Panay, ang buyong ay mga bayani ng bayan. Meron silang di pangkaraniwang kapangyarihan. Hindi na natin masagot talaga kung totoong nangyari, pero ang point doon, bakit nagpapatuloy? Tumatak kasi yung kwento niya eh. Nag-persist yung pangalan ng Look na may kinalaman doon sa ginawa niya, niluok niya yung mga Moro. Ang kabayanihan ni Talabukon, inaalala sa kanilang Talabukon Festival. The highlight of Talabukon Festival every year is the street dancing competition. Nai-inculcate sa mga mamamayan ng bayan ng Look na ito ang aming mga pinagmulan. Ito ang dahilan kung bakit merong bayan ng Look. Maalam at mang may tuturing. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.